Sa tuwing namamansyahan nga palang ating sombrero, mga sombreros, ay nilalagyan ko lang ng pintura na puti at nawawala yung mancha. Ito nga at bumili na ako ng ating pansahog mamaya sa bagoong na ating gagawing sausawan sa ating napaka-espesyal na putahe na coiled prawns fern salad. O diba? Social. Akala mo talaga pang mayaman pero pang mahirap talaga to. So itong babying ito, mga sombrero, sa aming kapitbahay at may-ari ng tindahan. Napakaganda niya, para siyang batang Santo Niño. O di ba, pag babae, Santo Niña. So, ang cute-cute niya, mga sombreros, at nag-upload daw siya ng vlog, no? Bihira siyang mag-hi sa ating vlog kasi nga mahiyain. At dahil walang tindang bagoong mga sombreros na dibis doon sa unang tindahan, ay lumipat ako sa kabilang barangay. Sabi ko, nakawin ko kaya, pero may-ari, nandiyan pala yung may-ari, mga sombreros. Joke lang, syempre. So, nagtanong siya about sa vlogging, and so on, and so forth, sa Facebook, sa mga requirements ito. So, sinabi ko naman sa kanya. At ito na, mga sombreros, maghanap na tayo ng ating pako na ating main ingredient. Itong pako mga sombreros, no, abangan nyo yung trivia natin kung bakit ang ating yung trivia part natin. Doon nyo malalaman kung bakit yung title or yung tawag sa ulam natin ngayon ay coiled prawns fern salad, no. So medyo social siya. So, wag na kayo expect ha, kasi ang social at saka special sa amin ay may kasamang pagmamahal. Charong! Sana So, ito, mga sombreros, hindi sila inaalagaan, no? Kusa lamang silang tumutubo. So, parang mga wild ferns sila, pero nakakain ng tao, no? Hindi kasi lahat ng ferns or hindi lahat ng pako-pako ay nakakain, kung kaya mag-ingat kayo, mga sombreros. Pero sabi ko, ang tagal-tagal mo dyan, kasombrerong Dennis, anong oras na? Umuwi ka na. Huy, umuwi ka na. So, ayan na nga. So, hugasan na niya, mga sombreros, ang pako-pako na nakuha kasama yung sahog or pampalasa natin sa gagawin nating sausawan mamaya. Kasi yung pako na ito, mga sombreros, ay ilalaga lang to for 5 to 10 minutes. What? Charong. Kala mo talaga may measurement. So, ito na, mga sombreros, no? Kailangan hugasan ng hugasan, no? 2 or 3 beses kasi kailangan pa bang memorize yan? Kailangan talaga yung hugasan yung ating niluto, mga sombreros, para malinis siya. No, shout out sa aming kapitbahay na talagang open na open ng kanyang balon, no. So ito, mga sombreros, yung ating sahog kailangan din hugasan, no. Sinisimulan ko na siyang hiwain at saka tanggalin, mga sombreros, ang buto ng mga kamatis kasi nga it may cause appendicitis kasi hindi natutunaw yung mga buto, lalo na yung buto ng bayabas, no. Delikado sila, mga sombreros, yung luya din at saka yung sibuyas na laman at saka yung sibuyas dahon. So, pagsasabayin natin sila, mga sombreros, kasi gagawa tayo ng sausawan. So, ito, nagpakulundan ako ng tubig na paglalagaan natin ng ating pako. So, ilalagay natin siya, mga sombreros. Actually, kahit walang voice over, masusundan nyo siya, mga sombreros, eh. So, anong ginagawa ko dito? Charong! Pinapatawa ko lang kayo kasi baka boring ng buhay nyo. Pero sabi ko, ba't ka nakaharang dyan? Ba't likod mo ang pinapakita mo? Ha, kasombrerong Dennis. Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Ayan, so isa siya, mga sombreros, no? So, na high blood ako. So, 5 to 10 minutes lang po ang sa akin, no? Kasi si nanay medyo walang ngipin, kung kaya kailangan medyo matagal-tagalin sa kanya. Pero, ito na nga. So, kukunin ko na kasi tapos na siya, no? Malambot na para kay nanay. At saka, ilalagay na natin, lulutuin na natin yung ating, kumaga pa, sausawan, mga sombreros. So, gigisahin natin yung bagoong. Lalagyan natin yung, syempre, yung sahog, yung pampabango na sibuyas at saka yung bawang. So, medyo basic to, mga sombreros, itong gagawin natin, no? After nyan, syempre, lalagay natin yung bagoong or fish paste ka pa dyan. So, ito na, mga sombreros, lalagyan natin ng konting tubig, no? Nilagyan ko ng konting asukal at saka magic sarap at saka suka. Nung tinikman ko, sabi ko parang hindi masarap to. Hindi masarap. Oh, ba't ka pa nandyan? Umalis ka na dyan. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ng exposure nito. Hindi naman masarap yung niluto niyan. Huwag kayo maniwala dyan, mga sombreros, pag ganyan yan. Nako, hindi masarap. Huwag nyo nang gayahin. Ayan. Nilagay na natin yung ating ginisang bagoong dun sa mga sahog kanina, mga kamatis at saka mga iba pa, mga sombreros, kasi para meron siyang lasa at saka masarap. Lagyan natin ng konting suka pa para mas hindi siya masarap, mga sombreros. Joke lang. Siyempre, kape is life. Inanda ko na yung aming pagkain, mga sombreros, no? Habang kumakain kami, ay hindi ko lubos maisip na yung sobrang kabutihan at saka pag-ibig ng Diyos sa atin na walang kayang makapaghiwalay, mga sombreros. Gaya ng verse na to. Sabi dito, mga sombreros, Romans chapter 8 verse
31, sabi niya, God's everlasting love. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall, being charged against sin, sabi niya, jump tayo dito sa 35, sabi niya, who shall separate us from the love of God? Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? No, wala mga kasamers. As it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Grabe mga sombreros ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi natin kayang i-measure kung gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga sombreros. So it's very important na nagbabasa tayo ng Biblia araw-araw kasi ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Material food lamang po ang nakita natin dito sa vlog na ito. But our soul also needs to be fed every day, mga sombreros. So, English yun. Pero yan, kailangan natin pakainin, mga sombreros. And paano natin malaman yung pag-ibig ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, no? Ito kasi yung love letter niya sa atin. So, this, kumbaga pa, hindi na siya secret, no? Na, kasi public niya, na pinadala si Jesus Christ, His only Son, para mamatay sa ating kasalanan. And this time, mga sombreros, nagdala yung aking stepfather ng lechon manok. So, syempre, so, talagang mabenta yung lechon manok. Nung stepfather ko mga sombreros, may bahay kubo doon sa may palaya namin. No, may mga itik siya doon, may iba pang hayop, and then lumalabas lamang siya dito kung free time niya or gusto niyang lumabas. At ito ang konting kaalamang dapat na alam mo, ang nakakain na pako mga sombreros or vegetable fern or edible fern ay may scientific name na Diphysium esculentum. Ang term na pako mga sombreros or pako-pako ay nagmula sa Bisaya or Cebuano term na pako. Pako. Ang pako kasi mga sombreros dito sa amin or sa mga Bisaya ay ang wings or ang pakpak ng mga ibon. Kasi nga 'di ba, kamukha sila ng mga pakpak ng mga ibon mga sombreros. Ayan, makita nyo. May dalawang klase mga sombreros ng pako dito sa amin, yung edible yung nakakain. Ito yung parang may mga sanga-sanga siya at saka yung single leaf lang. Kung makita nyo, wala siyang sanga-sanga mga sombreros. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? So yan po mga sombreros, nagre-resemble or kamukha sila ng wings or pako or pakpak na mga ibon mga sombreros. Kaya tinawag siyang pako-pako. Ang mga batang dahon or sprout na mga sombreros ay tinatawag na young fronds at saka coiled fronds. Itong coiled fronds mga sombreros, tinawag siyang coiled kasi nakarolyo, no? So sa itaas na bahagi ng violin mga sombreros, yun yung parang kamukha niya, no? Coiled fronds, no? Nakarolyo na fronds. Ito naman, ito yung young fronds na yun. So yung dulo ng batang dahon ng pako mga sombreros or pako-pako. So coiled fronds at saka young fronds, no? Coiled fronds at saka yung balibaliktad na. So young fronds at saka coiled fronds. Ang pinakakaraniwan at pinakasikat nga na ginagawa sa pako mga sombreros ay yung ensaladang pako na may salted egg or fern salad with salted egg. Pero take note na hindi lahat ng pako ay pwedeng kainin kasi yung ibang uri mga sombreros ay may poison or may lason. So dangerous po siya or mapanganib para sa ating kalusugan. Isa pang uri mga sombreros na pwede natin kainin or pwedeng iluto at iserve sa ating mga hapagkainan mga sombreros ay ang fiddlehead ferns. That's according sa webmd.com. Dahil likas lamang silang tumutubo dito mga sombreros, no? Natural lang sila, no? Kusa lang silang tumutubo dito. Walang chemical, no? Hindi nga sila inaalagaan. Napakayaman nila sa nutrients. Unang-una na dito yung antioxidant properties nila na nagpe-prevent ng cancer, no? Meron din silang potassium, may vitamin C, at saka fiber mga sombreros, no? At saka walang halong chemical, no? Natural lang siya mga sombreros. Kung kaya napaka-nutritious at napaka-safe na kainin mga sombreros. Kung kaya ako sa inyo, pako na kayo dyan, pako. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment and paalam, pakoy dyan, paalam. Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia.
And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? We're missing you as well, Toto. Our vocabulary term is interlocutor. Ay naku, Toto, gumagala lang yan, Mr. Dictionary. Ang interlocutor, mga sombreros, ay noun. Meron tayong dalawang possible definition dito. Una, ito po yung tao na taking part a conversation with you. Ito yung kausap mo. Ang pangalawa naman, ito naman yung tao or yung organization na nakikipag-usap sa iba pang tao or nakikipag-negotiate sa isa pang organization in behalf or on behalf of someone else. Alright? So mga possible synonyms po natin dito ay middleman, collocutor, conversationalist, dialogist, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto, says an interlocutor in one of Plato's dialogues, tremble before lovers. Interlocutor. Plato. Do you know him? Ang Greek philosopher na si Plato, mga sombreros, ay ang student or estudyante ni Socrates. Isa sa pinaka-weird na ginawa niya yung kanyang republic na nagsasuggest na iban or kinamuhian or ayaw niya ng flute, no? So binan niya yung flute, mga sombreros, para magbigay daan sa gusto niyang lyre. Pero nung bago siya mamatay ay nagpatawag naman siya ng batang babae para tugtugan siya ng flauta o ng flute, no? Medyo weird. Isa sa mga famous quotes po niya ay love is a serious mental disease. Si Helen Keller, mga sombreros, ay bulag or blind. Naniniwala ba kayo sa love is blind? Basahin natin. John 15:11-13, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, this was Jesus Christ, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So love, magmahal daw tayo kagaya ng pagmamahal ni Lord Jesus sa atin. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Because Jesus Christ is the greatest friend, greatest best friend, mga kasombreros. Kung kaya inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, and He is our greatest friend. Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yung love is blind, mga sombreros, ay applicable lamang siguro siya sa sinasabi natin na bawa. Kahit na may mga imperfections ang tao, may mga mali siyang ginagawa, parang maging bulag tayo doon para patuloy natin silang mahalin ng mahalin without any, parang alamin ka, nakita mo yung mali niya, nakita mo yung kasalanan niya, pero mamahalin pa natin sila. Pero to the point na i-tolerate po natin ay yun na po yung mali. Paalalahan natin sila, i-remind natin sila, i-advise natin sila, pero pag hindi sila nakinig, nasa kanila na po yun. Pero Jesus Christ or God Himself ay pinatunayan na He demonstrated His love in public, no? Hindi po siya love is blind. Pero si Lord, dahil sa sobrang gracious niya at sobrang pagmamahal niya sa atin o pag-ibig niya sa atin ay kumaga pa parang naging metaphor yung love is blind na kasabihan, mga sombreros, or adage na kahit na marami tayong kasalanan, marami tayong pagkukulang, marami tayong failures, ay mahal pa rin niya tayo. Pero alam ng Diyos kasi ang naglalaan talaga ng oras sa Kanya at naglalaan ng panahon para sa Kanyang mga gawain at nagiging available sa kanyang calling at purpose sa buhay. Alright? So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Talong, may scientific name na Solano melongena, may English terms na eggplant, at sa iba pang English-speaking countries, tinatawag itong aubergine, mga sombreros, aubergine. Sa usapang botany, tinuturing itong prutas at hindi gulay dahil ang mismong bulaklak nito ang nagtataglay or doon mismo nabubuo ang bunga at ang mga buto, mga sombreros, na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pansinin po natin ang bayabas, ang star apple, ang pomelo, ay ang sa bulaklak din po nila mismo nabubuo ang kanilang bunga. And same goes or same process ang nangyari sa talong. Pero mapatalo, mapagulay, mapaprutas, ay thankful po tayo. Yun po ang bottom line. Thankful po tayo dahil meron tayong inihahain sa ating hapagkainan. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech,
At sa tawa, syempre, si Toto ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay matagal na nangyayari, ang lalag na faith of love, patuloy na natin ang pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Thank you.